Yung next na type ng simulation tools na kailangan ko na i-install ninyo dyan sa mga computers ninyo para magawa ninyo yung mga hands-on exercises natin ay GNS3. Ito medyo favorite ko to eh. Mas gusto ko siya. Kasi yung Packet Tracer though, maganda yun. Igawa siya ng Cisco, medyo magaan nga siya sa resources. Kaya ang problema naman sa Packet Tracer, medyo limited yung mga feature set na pwede mong i-configure. Kasi, ano ba, ang ginawa sa kanya ng Cisco, pang CCNA. Pang CCNA siya, yung mga ibang features na gusto mong gawin o gusto mong i-configure, minsan hindi gumagana eh. Kasi yung iOS o yung operating system na nilagay ni Cisco doon, basic lang, kay number one, basic lang, and binawasan niya ng mga configurations. Yung mga pwede mo i-configure, binawasan niya. Okay. Ang GNS3, ang kagandahan nito, tong simulator na to, kaya yung GNS3, yung real Cisco iOS, yung iOS mismo, yung operating system mismo na nakalagay dun sa mga real routers natin, yun yung niraran ng GNS3. So, ang point ko lang, kung ano yung pwede mong i-configure sa totoong router, yun din yung pwede mong i-configure dito sa GNS3. Parehas na parehas. Yun yung kagandahan nun. As compared sa Packet Tracer, yung Packet Tracer, medyo limited lang yung mga configurations na pwede mong makita. Okay, so merong pros and cons yung GNS3 and Packet Tracer. Well, anyway, kaya parehas natin siyang gagamitin. Okay, yung Packet Tracer and GNS3 during the course of this training. Okay, kaya lang ano ang mga disadvantages ng GNS3. Ang pros niya, yun, yung pro niya, number one, lahat ng pwede mo i-configure sa totoong router, pwede mo i-configure sa GNS3. Okay? Lahat ng feature set na meron yung router, pwede mo ilagay dyan. Kasi Enterprise Edition, yung ilalagay natin na type of iOS dyan para hindi tayo limited do sa mga configurations natin. Diba? Pagka tayo ay ng GNS3 na kaya lang, since kaya niyang yung totoong iOS mismo, yung kayang era ng GNS3, medyo matakaw siya sa CPU resources. So, ang minimum na required ko para makapag-run ka ng GNS3, siguro hindi naman na kayo mahihirapan dito sa minimum kasi yung mga computers ngayon medyo mabilis na eh, di ba? Kaya ang minimum required ko, at least dapat meron kang 2 GHz na CPU, dual core. Siguro naman ganyan yung PC mo sa bahay. Diba? And number 2, at least 2 gigabytes ng RAM. Kaya yan yung most minimum na requirement to run at least 4 routers. Okay? Kung medyo mas mataas yung CPU mo, diba? So, kunyari meron kang 2.4 GHz na CPU na quad-core, mas maganda yun. Diba? O kaya i5. O kaya i3. Okay, kunyari, i3 yung CPU mo, kaya ng 8 routers yan. Okay, so at least mga i3, kaya ng 8 routers. Pero dapat medyo mataas yung RAM mo. Siguro wala nang nag-run ng 512 MB na memory nga masyadong mababa. Diba? At least 2 gigabytes. Yung parang minimum na memory na nakikita ko na sa mga PC, 2 gigabytes. Kaya kung hindi ganyan yung PC mo, kung gusto mong ituloy-tuloy yung career mo sa pagsisisco mo, kasi pagkatapos ng CCNA, may CCNP pa. May CCNP security pa. 'Di ba? Kung gusto mo mag-aral ng CCNP security at kung ano-ano pa mga Cisco na mga site na certifications o kaya gusto mo mag-aral ng Windows Server, kailangan mo mag-invest ng magandang computers para makapag-run ka ng mga simulators. Yan ang kagandahan sa panahon ngayon, 'di ba? So dati nung natuto ako mag-Cisco, wala pang GNS3, talagang kailangan namin bumili ng mga real routers and switches para mapag-practicean lang. Medyo magastos, mabigat sa bulsa. Ngayon, hindi asaya nga. Bino mo, bibili ka na magandang PC, makapag-run ka na ng GNS, makakapag-aral ka na, makakapag-aral ka na para sa certification mo, makakapag-Dota ka pa. Diba? Ang ganda PC mo eh. Diba? So, ano yun? Win-win para sa'yo. Nakapag-aral ka na, nakapaglaro ka pa. So anyway, so ang tanong, paano natin i-install yung GNS3 na yan? Saan ba natin yan mahanap? Okay, so ganito. Ang GNS3, yan ay free to download galing sa gns3.com na website nila. Okay, so punta lang kayo sa gns3.com na website. Tapos, meron tayo dito na button, ganito kamay ni Kuya. So, ayan. So makikita ninyo, ang GNS3, ang kagandahan niya, siya yung most widely used na type of simulator ngayon. Kaya sa mga network professionals. Kasi nga, bago i-implement
yung mga configurations sa production devices, ginagawa muna nila sa GNSD para makita kung nagkakaroon ng problema, gumagana ba, mga ganun. Para hindi masira yung production ninyo. So anyway, yung mga routers ninyo na gumagana. Ngayon, to download, meron tayo ditong free download na button, click nyo lang yan. Medyo mabagal yung internet ko. Huwag na kayong mag-login dito, maggawa ng account. Ako ginagamit ko lang palagi yung Facebook account ko para mabilis. Okay, so sign in lang kayo using yung Facebook account niyo. Click ko lang to. Mabagal yung internet ko. Anyway, skip for now. Anyway, pag napunta na kayo dito, may mga iba-iba pa silang mga offers dyan. Doon na tayo sa download. Okay, dito sa upper right side ng screen niyo, okay, download natin yung GNS3 na software. Take note, ang kagandahan ng GNS3, meron silang mga GNS3 applications for all operating systems, depende kung ano yung ginagamit mo. Okay, kung ikaw ay naka-Windows, kung ikaw ay naka-Mac, social ka, or gusto mo ng Linux. Okay, kasi gusto ko Linux di ba? So, install mo na lang muna yung GNS3 na akma sa operating system na meron ka. Kung yan ay Windows, Linux, or Mac. Okay, paki-pause mo muna yung video, paki-download mo muna yung mga yan. Paki-download muna, paki-pause yung video. Okay na, I assume na install nyo na. So, ito yung may install ninyo, na-download nyo na. Ito yung ma-download ninyo na software. Ako install ko na, sabayan ko na kayo mag-install. Tinanggal ko yung GNS3 na meron ako dito sa PC ko. Okay, para sabay tayo. Siyempre, installation, next lang yan, diba? So, dito, welcome to the GNS3 setup. Next. Blah 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 blah, as if meron tayong meron tayong option na to disagree, so I agree lang. Tapos select the start menu, next. Okay, eto din, pagdating nyo dito sa choose components, dapat yan lahat naka-check, diba? So next mo lang ulit, next. Okay, so kung saan mo siya ilalagay, so bala ka kung meron kayong separate na location sa PC niyo, pero next na lang dito, i-install. So, install natin, sabi niya, install ko siya. Sige. So, pinapa-install niya yung WinPickup. Next lang tayo. Lahat ng mga gusto niya pa-install, agree ka lang. So, anyway, sige, paki-install. Pause ko muna yung video. Antayin ko lang mag-install to, hindi tayo mag-antay. Sige, sa inyo, tuloy niyo lang. Okay, pause ko lang muna yung video ko. Okay, tapos na yung installation nung sa akin. Maraming kung ano pa mga pinapa-install yung GNS3 sa inyo. Next lang, diba? So, well, anyway, I assume tapos na yung installation ninyo. Kagaya nito sa akin, completed na. Kaya kung completed na sa inyo, tuloy nyo. Pero kung hindi pa tapos yun sa inyo, pause mo muna ulit. Diba? Sa akin, completed na. Next ko lang. Ano ba itong pinagsasasabi na to? No! Would you like to get your free license? Aba, yes. $200 pala to. O, sige, next. Huwag mo na yan. Okay, start GNS3. So, anyway. So, okay na. Pagtapos na yung installation ninyo, start na natin yung GNS3. Check natin. Ano ba yung thank you daw sa pag-download. Okay. So, welcome to GNS3. Okay, so, anong meron? Itong window na to, don't show this again na lang sa akin. Okay, sa inyo bahala kayo kung gusto mong basahin yung mga ibang pinagsasabi niya. Kasi, ang gusto kong makita ay ito. Okay, itong screen na to. Okay. So, pag sinabi niya mag-create tayo ng new project, paki-cancel lang muna. Okay, so, ito. So, discuss ko lang muna sa inyo itong meron sa window ng GNS3. Take note, ang sabi ko, ang GNS3, ito ay simulator kung saan ang pinaparan niya ay mga real Cisco iOS. Okay, kung ano yung iOS mismo na naka-install sa mga real hardware natin, yung mga routers natin, kaya yun din yung pinaparan ng GNS3. Ngayon, okay, kailangan pa natin, teka lang, ang GNSD ay simulator lang. Wala pa yung iOS. Ang sabi ko, kaya niyang i-run yung iOS. Pero since ang mga iOS yan ay mga copyright
may copyright yung Cisco dyan, hindi din pinamimigay yun ng GNS3. Unlike yung packet tracer. Kasi since yung packet tracer, Cisco na may gawa, okay, so all-in-one na yun. Kapag install mo, may base na operating system na pwede mong paganahin. Okay, unlike sa GNS3, hindi pa. Okay? So, kailangan pa nating maglagay ng mga iOS muna dito. Kailangan muna nating install yung mga iOS. Okay? So, itong GNS3 mo, hang mo lang siya dyan, paki-minimize mo lang muna. Sasabihin ko naman sa inyo, saan natin kukunin yung mga iOS na kailangan natin. So, ganito dito sa training, yung mga GNS3 files and packet tracer files, gawa ko na. Okay, so ang gagawin nyo na lang, bubuksan nyo yung folder, double-click nyo, bubukas yung topology, magko-configure ka na lang. Okay, kaya lang, yung mga iOS na ginamit ko, dito sa training, ay mga kaya itong tatlong iOS na to, yung para sa C2691 na model na router, kay isang C3725 at isang C7200. Kaya itong tatlong iOS na to, balibaliktad, ginamit ko o gagamitin natin dun sa mga topology na gagamitin natin para sa configuration. Ang point ko lang, kailangan itong mga iOS na to meron ka rin sa PC. Para gumana, yung mga topology files, para makapag hands-on ka dun sa mga ibibigay ko sa inyo na gagawin natin, kailangan eksaktong itong tatlong to meron ka sa computer mo. Okay? So ngayon, saan ko ba yan nakuha? Okay, ang una nating ida-download galing sa internet ay yung C2691, at saka yung C3725. Okay, so be ready, dapat naka-internet ka, diba? So ida-download natin yan. Pakibukas yung mga browsers niyo. Okay, yung C2691, yan ay makukuha natin galing dito. Okay, so pakitype mo na lang. Hindi ko to website. Ayoko mag-upload ng iOS kasi bawal nga yun. Anyway, naghanap na ako ng website na namimigay ng iOS. Pwede ka rin mag-install o mag-download galing sa torrent. Okay? Pero kasi baka hindi tayo magkaparehas ng image. Okay? Gusto ko parehas na parehas tayo para walang problema. Pakitype mo na lang to sa browser mo. Search for you. Teka nga, para medyo mas malaki. Lagay ko na sa notepad. Copying ko lang. Tapos lakihan ko yung font. Diba? Font ko ay 18. Okay? So, ito ay nasa search for you .info/Cisco iOS /C2650/C2691. Okay, pakitype dun sa mga browsers niyo exactly etong web address na to para lalabas etong table na to sa inyo. Ngayon, kapag ito ay lumabas na, ang kailangan ko na iOS ay ito. Teka lang Itong C2691 Advanced Enterprise K9 MZ12458A bin. So, ang i-install ninyo, ang ida-download ninyo ay ito. I-highlight ko lang. Yan yung pangalawa. Kay C2691 Advanced Enterprise K9 MZ124-5A bin. Okay, para parehas na parehas tayo dun sa meron ako. Okay? So, gusto mo, ganito muna, paki-pause mo muna yung video, paki-download mo muna yan. Yan yung unang iOS na kailangan ko na nakalagay sa PC ninyo. Kaya ilagay nyo create kayo ng isang folder somewhere dyan sa PC ninyo, sa C-colon na lang, kung saan nyo gusto. Ang gusto kong pangalan ng folder, GNS3 iOS. Okay? Create kayo ng folder, kahit saan sa computer mo, basta alam mo kung nasaan, kasi ituturo natin yun mamaya sa GNS3. Okay? Pero ang gusto kong pangalan nung folder, GNS3 iOS, dapat GNS3 iOS, kaya yung ida-download mo na iOS, yung C2691, yung hinighlight ko dito, pakilagay dun sa folder na yun. Okay? Sige, paki-pause muna yung video, paki-download muna yan. Okay na, na-download nyo na? O sige, kung okay na, next. Kaya meron pa tayong pangalawang iOS. Saan naman natin yan kukunin? So, ito naman, yung 3725. Ipapa-download ko rin yan sa inyo. Ito naman, nandito siya sa search for you pa rin. Search for you.info. Cisco iOS din. So, pakitype naman itong address na to. So, nasa search for you.info pa rin tayo /Cisco iOS /C3725. Ipakitype yan mismo dun sa folder niyo. Sa address bar.
yan, ng browser ninyo. Okay, pagka yan ay na-type mo na, mapupunta tayo dito sa directory na to. Since isang peraso lang naman kasi yung iOS na meron dyan. Okay, ito na yung ida-download ninyo. Paki-download to, C3725, Advanced Enterprise, K9, blah blah blah. At pakilagay yan dun sa GNS3 iOS na folder ninyo kanina. Kung saan ninyo nilagay yung C2691. Okay, sige. Paki-pause mo na yung video, paki-download yan. Kakailanganin natin yan para dito sa training. Sige, paki-download. Okay na, na-download nyo na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, so tapos na tayo dyan sa iOS na yan. Last natin, yung C7200 Advanced Enterprise. Okay, kung mapapansin ninyo, yung C2691 and yung C3725 na iOS natin, kung mapapansin ninyo, .bin format yan. Okay, silang dalawa, 12.4 na iOS yan. Okay, ang latest na iOS natin ay 15.1. Okay, ito, medyo 15.2 na siya. Okay, so kailangan ko ng isang iOS para makita ninyo yung meron sa 15.1. Basta meron tayong lab na kailangan natin ng 15 na iOS. Okay, pero sa GNS3, ang router model lang na kayang mag-handle ng 15 na iOS ay yung 7200 na series na router. Okay, so ang tanong, saan naman yan makukuha? Okay, wala si search for you nung C7200 na iOS. So, ang gagawin natin ganito. Okay. Doon sa mga files na given ko sa inyo dito sa training, meron tayo dong resources na folder. Okay, pakibukas yun. Okay. Sa resources na folder, teka lang. Okay, sa resources na folder, meron ako dong file, yung GNS3 and iOS download links.docx na file. Dapat gagawin ko to PDF. Okay, pero, well anyway, GNS3 and iOS download links na file. Okay, pakiclick yun. Sige, yan. Basta na. Yung sa akin. Ay, bumukas. Nakabukas kasi. Okay, anyway. Pagbukas nyo yan, ito yung file na nasa loob. Okay, yung GNS3 na download na natin, yung 7200 na iOS ay dito ko nakuha sa isang incheck na nasa baidu.com. Siguro ito yung Google Drive sa China. Hindi ko lang alam. Okay. So, but anyway, ang gagawin niyo, paki-highlight nyo yung buong address na to. Okay, paki-copy, paki-highlight nyo yung buong address na yan, paki-copy, balik tayo dito sa browser ninyo, paki-paste nyo na lang. Okay, paste and go. Okay, so ito ay in-check. Baidu, yan yung Google ng China. Huwag mo na yung translate. So anyway, kung nandito ka na, kay paki-click yung iOS, ang kagandahan nito ni Kuya, kung sino man yung may handle nitong website nito or page na to, marami pa siyang mga ibang mga files na pwede mong i-download para sa GNS3. Meron siyang IOU. Yung IOU, kapag ka nasa CCNP na kayo, kaya ito naman yung papa-install ko sa inyo kasi para sa mga switches. Okay, well, anyway, bayaan nyo na muna yung mga ibang files dyan. Ang kailangan ko yung nasa 7200. Okay, pakibukas yung 7200 na folder. Okay, ang kailangan ko na folder na nakukuhanan natin ay yung 15.2. Ito, pakiclick. Yan. At yung eksaktong iOS na kailangan ko ay eto. Teka lang. Okay, so yung kailangan ko, ito kasi, C7200 Advanced Enterprise K9 MZ. So, dito sa kanya, ito yon yung nasa ilalim. Kay S6, para parehas na parehas tayo. Kung ano yung iOS na ginamit ko dun sa GNS3 file na ibibigay ko sa inyo, dapat yun din yung naka-install sa inyo para wala tayong problema. Okay? So, dito sa folder niya ni Baidu, okay, paki-download itong C7200 Advanced Enterprise na to. Okay? Sige, so paki-download yan. Paki-pause yung video. Pag-download mo, kiklik mo lang naman. Medyo malaki yan. So, dito tayo, di ba? Sa download. Medyo malaki yan. Paki-pause mo muna yung video. Paki-download mo siya. Sige, paki-pause yung video. Paki-download. Okay na, na-download mo na. Nalagay mo na siya dun sa may folder na GNS3 iOS. Sige. So, kompleto na tayo ng mga iOS para dun sa GNS3 natin. So, anong gagawin? Kasi yung GNS3 hindi pa siya gagana. Kailangan niya ng mga
iOS para i-run niya. Kasi para siyang PC na blanco, walang operating system, hindi mo siya magagamit. Okay? Game. Since na-download na natin yung mga iOS, kailangan na natin siya ngayong i-link dito sa GNS3 natin. Paano natin yun i-link? Pakibukas yung GNS3. Dun sa ibabaw, ayan, meron tayong edit na, ano ba dito? Tab. Pakiclick. Edit. Pakiclick yung preferences under edit. Okay, sa edit, preferences, click. Okay, makikita nyo, nandito na tayo. Meron tayong preferences na window. Okay, sa preferences, dito sa kaliwa, sa left side, meron tayong iOS routers na nandyan. Pakiclick lang muna to. Dynamips, iOS routers, click. Okay. So, ang gagawin natin dito, ilo-load natin sa GNS3 yung mga iOS na pina-download ko sa inyo. Okay, so para ma-load natin yan, pakiclick sa ilalim yung new, okay, tapos yung iOS image, papabrowse niya. Diba sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo dun sa isang folder kung saan man yun, diba, make sure alam mo kung nasaan. So, browse natin. O, browse, ay yung iOS ko ay nasa desktop, GNS3 iOS. Okay, yan. Okay, ang una natin munang i-load ay yung C2691 na iOS. Okay, sabay-sabay tayo. C2691, highlight, paki-open. So, ang sabi niya, gusto mo bang i-decompress na yung iOS image? Para pagka naglo-load, hindi na siya matagal. Di ba sabi ko nga, kapag ang router bumukas, nag-uncompress pa siya. Okay, so si GNS, siya na yung mag-uncompress sa'yo para hindi na matagal yung loading. Sa totoong router kasi matagal yun. Okay, so anyway, pipili mo lang yes. Paki-yes. So, di-decompress siya. Okay, next. Okay, ganito. Next lang ulit. Bayaan mo lang siya na ganyan. Next. Okay, yung default RAM niya, bayaan mo lang siya. Next. Dito sa C2691, meron siya mga default slots. Kasi sa GNS3, di ba sa packet tracer kanina maglalagay ka ng modules. Kasi sa GNS3 din ganun. Kaya yung mga slot niya, may pag drop down mo, may mga modules din tayo. So, meron tayong NM40. Kasi sa C2691, malalaki yung mga slots no, na nilalagay doon ang tawag doon network module. Pag maliliit yung mga slots, mga weak lang. Kay one interface card. Kay mga H-weak. Okay, well anyway, pwede natin piliin yung NM40. Ibig sabihin niya network module for serial interfaces. Okay, para tuwing naglalabas ka ng router, may default na siya na slots na nakalagay. Okay, sige, next lang natin. Okay, sa week 0, ganun din. Okay, pakipili yung week 2T. Back na lang natin. Teka, back nga. Back. Sorry. Huwag na lang natin siya lagyan para hindi magulo. Sa slot 1, huwag mo na lang lagyan. Dito na lang tayo sa week 0 maglagay. Okay? Dito sa slot 1, wala na. Tanggalin nyo ha. Next, sa week 0 na lang tayo maglagay. Week 2 team. Okay na. Next. Idle PC. Okay, ganito ha. Ang idle PC, sa GNST kasi, pag nagbukas ka ng isang router, tumataas yung CPU process. Okay? So, kailangan natin may idle PC para magbaba siya ng CPU process. Well, papakita ko din sa inyo yan. Pero paki-idle PC finder na lang. Tsaka ko na di-discuss. Sige. Okay, pause ko lang muna yung video. Matagal yun. Sige na nga. Antayin tayo. Pause ko na lang. Matagal. Okay. Kung sa inyo ngayon, nagko-compute pa rin na idle PC, antayin mo lang. Okay? Hanggang sa may lumabas dito. So, sabihin niya, yung idle PC value, blah, 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 has been found suitable for your iOS image. Kung ano man yun, okay mo na. Okay? Siya yung magpapababa ng CPU process. Kasi matakaw kasi sa CPU resources yung GNS3. Okay? Makikita natin mamaya kapag niran. Pero dito kailangan na tayo idle PC. So, okay na yan, paki-finish. Okay? So, meron na tayong isang router, meron na tayong C2691 na router na nakaload dyan sa mga GNS ninyo. Okay, next. Bago natin i-load yung susunod na iOS, meron pa kasi tayong C3725 and C7200. Medyo mahaba na itong video na to. Sa next video na natin siya i-load and papakita ko sa inyo paano ba nag-run yung GNS3. Okay, sige. Next video.